Nasa linya po ngayon si Police Colonel Cesar Lumiwes, ang hepe po ng Aviation Security Group ng PNP sa NCR. Magandang umaga po, Colonel. Yes, Sir Ted. Magandang umaga po sa inyo pong mga milyon-milyong tagapakinig. Salamat po sa panahon at kami po humihingi ng pangunawa dito po sa amin pong gagawing ng panayam sa gitna rin po ng maselang issue na ito para po din sa iba. Gusto lang po namin malaman una po sa lahat, Sir, yung po bang nagmamaneho noong nakabangga na SUV ay hawak pa ngayon ng pulisya? Tama po, Sir Ted. Sa ngayon po is nandito po siya ngayon sa Terminal 1, kasalukuyan po at atin po siyang i-undergo po ng inquest proceeding po within the day po, Sir Ted. Opo. Sir, kumpirmahin lang po namin, ang biktima po dito ay isang 5 years old po na batang babae, anak po ito ng OFW na paalis, at yung pong 28-year-old po na lalaki. Ano po ang pagkakakilanlan po ng lalaki na 28 years old, sir? Ano po ito? Nasaan siya? Siya ba ay pasahero? Supposed to be po ng eroplano? Yes, Sir Ted. Ito si Mr. Derek. Itong 29 years old po, ay isa po siyang pasahero at ito po ay kasalukuyang naka-employ po sa isang company and supposedly aalis po sana siya bound for Dubai for company travel kaso nangyari po itong malagim na pangyayari, Sir Ted. Opo. So ito rin po ay hindi siya OFW, siya po ay employed in the Philippines pero may biyahe siya papunta po ng Dubai. Tama po, Sir Ted. Opo, sige po. Ilan po ang injured ngayon at kumpirmahin lang po namin, yun ho bang asawa nung OFW, yung mother po nung bata ay confined ngayon? Ilan po ang confined at ano pong sitwasyon sa ospital? Sir Ted, ang injured po natin ay 4 po as of yesterday. And then sa ngayon po, latest update po is 2 na lang po yung nasa ospital at yung 2 po is napauwi na po. At yun nga po yung nabanggit nyo na ay nasa hospital ngayon ay nasa ICU condition pa po. Pero yung isa po is nasa stable na po. Opo. Sir Ted. Opo, yung hubang nasa ICU, ito ba yung mother ng batang babae? Opo, Sir Ted. Opo. Siya po yung mother. Opo. Kami po yung nalulungkot nga po sa balitang ito. Sir, kumamarapati lang po ninyo, kasi nga ngayon, hindi naman po natin din maiiwasan na nasa mga balita na yung CCTV footage dito doon nga sa agad na pag-accelerate nung Ford Everest na ito. Pwede ba namin malaman, sir, kung klaro na ba na yung Ford Everest, wala naman dumaan sa harapan niya Nagkusa lang siya talagang humarurot papunta po doon sa mga tao? Tama po, Sir Ted. Upon po review doon sa CCTV, yung initial po na nabanggit ng driver is meron pong dumaan sa harap niya. Pero nung nakita po natin is matagal na po may nakaraan. At based doon sa statement niya, siya po nataranta. Kumbaga inamin niya po na ito po ay human error at nakita rin po naman natin na meron po siyang hinatid bago po nangyari yung pangyayari, Sir Ted. Opo. Kumbaga po, nakababa na hinatid niya and then sumakay siya. Bumaba pa siya ng SUV niya o hindi na siya bumaba at pagkatapos po kaninyo sa CCTV, may dumaan sa harapan niya pero nakaraan na po yun ng ilang segundo bago po nakita yung acceleration ng kanyang Ford Everest? Tama po, Sir Ted. Binaba niya po yung kanyang pasahero at naka-park po siya. Kumbaga, hindi po niya pinatay yung sasakyan dahil ito po ay automatic, naka-park. At binaba po niya. Bumaba rin po siya. At kinuha yung bagahe ng pasaheros niya at inabot. And then, umalis na po yung kanyang pasaheros. Then bumalik po siya sa sasakyan niya. And then, nung palis po siya, doon po nataranta po yung sabi niya. Kaya ang
tinignan niya lang po sa harap. Kaya nung nakita niya po na babangga, ang kanyang napakan na instead na yung preno, ay yung pong accelerator, Sir Ted. Opo. Sir, sa report po ang LTO may binabanggit po dito na na mandatory drug test at alcohol test. Nagawa na ho ba ito dun sa driver ng SUV? Tama po, Sir Ted. Kahapon, kagyat ng pagkatapos po ng insidente ay amin pong dinala po yung ating driver para sa alcohol test at sa drug test. At lumalabas naman po na yung kanyang pumasa po siya sa alcohol level test at doon po sa drug test ay negative naman po ang result sa drugs po, Sir Ted. Opo. Yung alcohol level as in negative din po siya sa alcohol. Kumbaga, naging negative din po yung alcohol test niya. Tama po, Sir Ted. Opo. Sir, alam po namin din na itinatago pa po ang pangalan nito pong ito nagmamaneho bagamat may ilang po mga news entities po na naglabas ng pangalan niya. Kami po ginagalang po muna namin ito pong pagtatago sa pangalan niya. Pero pwede bang malaman natin ang profile po nito? Ilang taon na po ito at ano pong kanyang hawak na driver's license? Sir Ted, itong ating driver, makikita po naman natin yung base sa pag-imbestiga ay matagal na po siyang nagda-drive. By the way, siya po is 47 years old. At sa kanyang mga history ng pagda-drive, siya po OFW po siya as company driver sa Riyadh, Saudi Arabia po, sa McDonald's. And then nung bumalik po siya rito sa Pilipinas way back 2016, siya po rin po ay nag-drive ng jeep ng kanyang sister na engage po ng business. So kung makikita po natin is siya po ay professional driver, Sir Ted. At yung kanyang driver's license po, Sir Ted, naman ay updated po, Sir Ted. Opo, professional kumbaga driver's license po ang hawak niya. Tama po, Sir Ted. Opo. Sige po. So sir, sa ngayon po ano po ang isasampang kaso ng pulisya laban po sa suspect na ito? Sir Ted, siya po ay ating sasampahan ng 2 counts of reckless imprudence resulting to homicide, and then multiple physical injuries din po, and then damage to property, Sir Ted. Opo. Ito hong driver na sangkot dito, yung medical record ho ba niya, is it a must? Alam niyo kung may hypertension, mga ganun pong usapin para lang ho sa maiklaro po natin to, Colonel? Yes, Sir Ted. Opo. Yes, Sir Ted. Opo, sige po. Okay, so sa ngayon po, sir, after po ng inquest nito, expected po naman dito yung piyansa na maaring gawin po nitong driver na ito. Meron na hubang kaukulan po din na abogado ito, paramdam na ito kung sakasakali po? Sir Ted, kagabi po nabanggit po ng ating driver sa ngayong araw po is darating din po yung kanilang lawyer. O para sa inquest proceeding po, sir. Opo. Sir Ted. Opo, sige po. Sir, sa pangyayari pong ito, so far po ano ang inyong ugnayan dito po sa management ng Nunaiya Infrastructure concerning po dito po sa pangyayari ito kung sakasakali man pong meron man? Sir Ted, nabanggit po naman, sir, kahapon na ng ating NNIC Incorporation, yung ating namamahala ngayon sa ating terminal, at tutulungan po nila ang ating mga victims sa lahat po ng kanilang pangailangan, lalong-lalo na po sa financial na aspeto doon sa pag-hospital po, Sir Ted. Opo.
doon po sa physical infrastructure dito po along nga dito sa 'di ba sa driveway po noong departure area. Malaking tulong po yung barandilya kahit papaano bagamat kita pa po natin hindi siya ganun kalalim kasi hindi naman po actually yun ang purpose noon Opo, pero mas maganda nga sana kung mas matibay itong mga barandilyang ito. Sa ganito palang pangyayari ay maaari itong makatulong na lesser po yung damage. Napag-uusapan ba yung ganung mga bagay po, Colonel? Yes po, Sir Ted, ito po yung sigurado pong pag-uusapan, lalong-lalo pa sa pangyayaring ito. Ito po ay nakita natin, tulad na nabanggit nyo. Pag ito po yung masyadong strong, ay kaya niya pong ma-absorb yung impact po sana. At nakita po naman natin na hindi po ganong kalayuan. At ito po, sigurado ako is makikita po ng ating management ito at ito ay i-consider po kung lalagyan po ito ng mas matibay po na barandilya, Sir Ted. Oo nga po, opo. Sige po, anong oras po sir ang inquest at saan po itong prosecutor's office? Sir Ted, within the day po, sa Pasay Prosecutor's Office po, Sir Ted, malamang within the day po, sir, mai-inquest po siya. Apo, may pahabol lampong tanong si Chacha kung mamarapati po ninyo, Colonel. Go, Cha. Yes po, Colonel, kanina nabanggit niyo po na pag-uusapan yun tungkol dun sa barandilya. Ngayon din po ba ay napag-uusapan kung sakaling masihigpitan po yung drop-off rules dyan po sa NAIA Terminal 1 after po ng insidenteng ito? Lalo na po isa po yan sa mga pinaka-busy na terminal dyan sa NAIA. Yes, ma'am. Ito po ay ating titignan po at kung kailangan po ng mayroong adjustment within the security sector and in the management po ng NAIA. Sigurado po ay atin pong pag-ukulan po, ma'am, ng pansin ito. Sa ngayon po ay kamusta po dun sa area nung pinangyarihan ng insidente? Mas maayos na po ba yung daloy ng trapiko? May police visibility pa rin po ba? Yes po, ma'am. As of yesterday, naibalik na po sa normal yung flow of traffic and then sa operation po ng airport. At ngayon po, ma'am, nandun po naman yung ating mga authorities ng NAIA. Meron po tayong APD at anong ating aviation security group. At kasama na rin po yung ating mga private guards na namamahala po sa traffic po dun sa ating mga paliparan. Okay, ma'am. Sige po. So Colonel Lumiwes, salamat po sa inyo pong panahon at ginawa pong pagpapaliwanag po sa aming programa. Salamat po na marami, sir. Thank you very much, Sir Ted, sa pagkakataon na ito. Sana po lahat po tayo mag-ingat, lalong-lalo po sa pagdadrive. Maraming salamat po, Sir Ted. Salamat po na marami.